Magandang umaga mga kababayan. Teacher Apple po ulit ito. At ito po yung aking channel, Gurong Mandaragat. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, ako po ay gumagawa ng mga tutorials ng pag-set up po ng mga trolling, casting po using fishing rod. At mga videos po na mga journey natin, galing tayo ng school, pauwi po ng ating bahay, tayo po ay dumadaan ng dagat. So yun po yung ating mga videos na ginagawa. At kung mahilig po kayo sa mga videos na katulad po ng ganito, ay paki-subscribe po para po updated kayo sa mga videos natin na mga gagawin pa. So sa araw pong ito mga kababayan ay gagawa po tayo ng trolling set po pang tangigi, kaya tuna, tangigi, mamsa, giant trevally. So gamit po yung ating ito po 130 na nylon. Yan. At yung ating pong spool, yung ating pulunan ay ito po siya ay 3 by 12. Yan po ang laki niya. 1 kilo po yung nakakasangay na nylon po dito. At syempre gagamitin po tayo ng ating Rapala. Yan po. Rapala CD-Mag 18. So yun po yung ating gagamitin. Sardine po to siya. CD-Mag 18 na sardine. So ito po mga kababayan, pwede siya pang trolling, pwede po pang casting. Yan. Pag sa laot po, ito na-cast siya sa laot. Pero sa mga panabihan lang, ay mahirap po siyang gamitin. Yan mga kababayan. Rapala Magnum. Yan. Sardine po to siya. Sardine. Yan po. At syempre kailangan natin ng itong ating pabigat. Ito po ay 18 piraso. So pag 18 daw kasi swerte yan. Kaya 18 lang yung nilagay natin. 18 piraso na pabigat. Gagamit tayo ng swivel. At syempre kailangan natin ng acero o stainless wire. Pagtali natin dito. Para pag kinain siya ng tangigi, hindi siya mapuputol. So yun po lang. So unang step syempre, lalagyan muna natin ng stainless wire ang ating pain para hindi siya maputol. So kahit mga 1 meter lang mga kababayan, pwede na po natin ilagay ito. Unahin natin itong ating kapala. So madali lang po siya mga kababayan, ganito lang siya. Yan. Suot mo lang dito sa may kanyang solid ring. Yan. Solid ring. And then, gagawa tayo ng overhand nut. Yan po. Overhand nut. And then, ilulusot ulit ito sa may solid ring. Yan. Sana po nakikita niyo. Yan. So, yan na siya. So, agad po natin ay hipitin lang natin siya na magliit. Yan. Huwag natin sasakalin kasi pagka sinakal natin yan siya ay hindi na siya maglalaro ng husto. And then ilulusot ulit natin dito. Yung ating mo palang stainless wire na gamit ay number 10. Hindi na ako nakapag-lubid kasi nung number 4 na maliliit. Kaya ito na lang. Gusto na ako ng number 4 na nilulubid. So ito na lang yung ating kakasa ngayon. And then pag ganyan na po siya, ilalak natin. Ilalak. Ilalak natin siya. Yan siya mga kababayan. Ilalak. May nabili ko na raw na ano, sir? Pintura. Wala pa, mamaya, nabili ako. Pinturahan naman lang daw, sir. Ito daw po. Oo, sige, sige. Maganda kasi kapag nakalak siya sa paa. Yan, lock natin siya. And then, iikot natin siya ng 8 beses.
po. Isa. Dalawa. Ito. 8. Huli na natin siya. Yan. Yan mga kababayan. Yan na siya. Meron na tayong stainless wire na nilagay. So ang haba niya mga 1 metro lang. Pwede na yan. Yan. So tapat natin. Tapos ngayon naman po ay ito naman ang ating lalagyan, ang ating swivel. So ganyan lang po kasimple. Oh. Overhand. Yan, ilulusot. So yun na po siya. Yan, pag nigpit na po, ilulusot ulit. Yan, and then ilalak natin. Yan po. Then ikot natin ng 8. Swerte na kasi kapag 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yan. So, ayan na po. Lalagyan na natin siya ng asero. Tama na yan. Yan. CD Mag 18 po ito mga kababayan. CD Mag. Magnum Countdown 18. So ngayon naman po ay ilalagay natin itong ating bato-bato. So bago po yun ay magbibilang tayo ng 15 di pa o 20. Sa akin 20 ginagana. 20 di pa. 1 2 3 20 dip po na po dito. So, kakat natin itong 20 dip pa. Yan. So, 20 dip pa. Galing po dito ay maglalagay tayo ng yung 20 dip pa po na to na kinuha natin, yun ay para sa pain. And then, pagkatapos nun, bigutong natin siya naman dito sa ating bato-bato. Papunta sa ating spool, pulunan. So kung nagdugtong ito mga kabayan, ganito lang siya. Nagawa tayo ng 8 knot. Yan. 8 knot. And then, itong swivel, ilusot natin din yung nylon dito. Ganyan. And then, ilusot doon sa 8. Babalik sa swivel. So bali dalawa na siya, na swivel. Babalik sa 8. And then, para sa lock, ilulusot na siya. So, ganyan po yung kanyang magiging mukha. Kabayan. Yan. Napaka simpleng nut pero napakatibay. Yan po. Yan. So, hilahin lang natin siya para yan, tumibay siya. Oh. So, yung sobra, kakat na lang natin yan. Yan. So, kakat natin yung sobra. Pero na yung aking rice. Oh. Yan. Then, yung dulo nitong 20, dutungin natin dito. Para yung kabilang dulo niya, doon na yung tayo. Okay? So, 8 knot. Yan. Gusto sa swivel. Babalik.
balik ulit sa swivel, balik dalawa, babalik ulit, and then ilulusot siya dito para sa lock. Yan, napakaganda. Yan, malinis, nadali ng nut. Ang ganda. Yan, suabe pagkadali. Hindi siya malaki tingnan. Huwag niyo pong isagad pag cut, kasi pag sagad baka mag-release siya, lumusot. Kaya lagyan na ako ng allowance. Yan. So tapos natin siya. Ayan na. And then yung sa dulo naman ng 15 out 20, di pa na ito, hindi naman tayo magdudugtong ng naman ng ating pain, pala. Yan. Yan siya. So galing po dito hanggang doon sa bato-bato ay 20 di pa. Pagkatapos ang area natin, galing naman doon sa bato-bato, mag-area tayo ng, ako po 40. Yan, 40 minsan 30, pero pag ako 40, para lahat nasa 60 di pa yung ating area. Hindi na talaga naririnig yung andar ng makina. Yan. Kung nakapansin po ninyo, yung aking gamit na nylon ay 130. Yan, yung iba nagsasabi kapag malaki raw yung nylon ay hindi kinakain. So wag pa kayo maniwala doon, kasi yung gamit ko 130 naman, nakakahuli rin naman ako. 3 piraso, 2, 1. So yung isda kasi titingnan niya, hindi yung nylon. Ang tinitingnan ng isda ay yung pain. Kapag maganda yung pain mo, katulad niya ng bagong-bagong Magnum, pag nakita ng isda yan, pag nag-trolling ka at mayroong isda, sigurado kakainin, kasi yung titingnan niya hindi yung nylon. Ang titingnan po ng isda nakakain ay yung pain. Kapag nagustuhan niya yung pain mo, kakainin niya. Pag hindi niya nagustuhan, kahit na maliit pa yung nylon mo, hindi niya kakainin. Maganda kasi ng malaki yung gamit mong nylon ay kumbaga tiwala ka na hindi mapuputol yung nylon. Yan. Yan na po siya. So recap po natin, galing po dito sa pain papunta sa bato-bato ay 20 di pa po ang kanyang haba. And then galing doon sa bato-bato naman sa ating pabigat papunta sa ating hawakan ay 40 di pa po yung akin. Pero yung iba po yung gamit nila nasa ano lang 30. Pero yung sa akin po ay 40 para talagang hindi na marinig ng isda. So yun po mga kababayan. I-spool na natin para makita natin yung pinaka-complete setup po ng ating trolling. Yan. So galing po sa bato-bato na to ay 20 di pa po yan. Yung iba po gamit nila 15 lang ang kanilang kinakasa. So sa akin po ay 20. Para talagang malayo yung bato-bato doon sa pain. Tsaka yung dive nung ating pain ay mas malalim kapag mahaba yung ating area. Kumbaga ang isda ko nandoon sa mga 8 dipa o 10 dipa ang lalim niya. Tapos ang dive ng iyong pain ay doon sa 8. Kitang kita niya. So pwede niyang habulin kaagad yung pain kapag nakita niya. Kapag malalim ang dive, mas maganda. So yan po ang ating setup ng ating Magnum Rapala. Yan mga kababayan. So sana po ay meron kayo natutunan sa akin pong ginawang video ngayong araw. Pasensya na po kayo kung matagal pa ako nakapag-upload ng aking video dahil po naging busy tayo sa school, graduation. So busy, galing tayo sa palaro tapos graduation, kaya wala tayong time para upload po ng bagong video. So ganun pa man, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, Gurong Mandagat.
Hanggang dito lang po. Maraming salamat.